Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang to, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at kabayan ng kaliwanagan. Liban na Santa Maria ay ating pong ibinabahagi. Santa Maria ay mula sa isyong ating nakalap at mababantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang tao ay hindi sa issue ng government warning to public stay on safe place amid Typhoon Pipito and support COP 29. Ang ating bansa ay sinasalanta ng magkakasunod na bagyo mula pa mga super typhoon mula dito sa kay bagyong Christine at latest itong si Pipito. So 5, mga 5 na yata yung nanalasa na sobrang malalakas. So kawawa yung mga area na sobrang sinalanta ng halos doble-doble o halos itong mga bagyong libunan doon dumadaan. Kaya panalangin natin na ang gobyerno ay maging malakas sa pagtulong at maligtas yung mga tao na yun o yung mga komunidad sa sinasalanta ng lubos ng mga bagyong ito kagaya ng Bicol, Visaya at saka sa Peral Luzon, sa Cagayan yan dyan. So kaya ating panalangin yung mga komunidad na yan na higit na nasasalanta nitong mga super typhoon na nalalasa. So ang bagyong Pipito ay mananalasa sa Bicol at Visayas at Central Luzon, kung saan signal number 2 at 1 ang bagyong ito na pinataya magdudulot ng mga 3 metrong storm surge, kung kaya nagsagawa na ng preemptive evacuation sa ating pamahalaan sa mga lokal na areas na masasalanta mula sa coastal areas. Yan. So yun landing landfall nito sa ating bansa ay kaninang umaga o kagabi pa. So kaya ngayon nananalasa nito. So dito sa lugar namin sa Quezon, ramdam na siya. Number 1, kanina pang umaga siya. So kaya ayun, kagabi medyo umuulan-ulan na. So kaya yan, medyo malakas sa tingin ko, medyo malakas to doon sa lalong higit na maglalandfall siya. Kaya pakinggan yung pamahalaan sa kanilang directives para maligtas yung mga buhay dito sa mga bagyo. So pinayuhan na ng ating Pangulong Marcos ang iba't ibang LGUs na matuto sa mga nakaraang mga bagyo kung kaya't mag-ibayo sa paghahanda at iharap pagharap dito sa bagyo. So matuto kamo, sabi ni Pangulong Marcos, dito sa mga nakaraan yung ating mga LGUs para hindi na maulit ito. So kaya iba yung pag-iingat at aksyon ng lokal na pamahalaan. So dapat intact sila para lalo na ngayon may itong bagyong itong may pag-ulan na malakas. So hindi hangin lang. So kaya sana hindi ito makapagdulot ng sobrang baha at saka landslide. So kawawa yung natatabunan ng mga gumuho ng mga bahay, ito ko yung nadadalang bahay. So ang Human Rights Promotion ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng pagragasa ng Bagyo Pipito ay ating sinusuportahan ng ating pamahalaan sa akbangin nito upang mapangalagaan ang mga may Pilipino na sasalantay ito. So yun ating dito sa issue ito ng pagtungay natin sa issue ng itong bagyong Pipito ay sinusuportahan natin yung pamahalaan sa kanilang pamamahala in protecting and saving our community, yung mga buhay dito sa ganitong klase ng mga bagyo. Ang ating pamahalaan ay handa sa darating na bagyo nga o itong bagyong ito na as stated ay nag-conduct na sila ng preemptive evacuation at iba't ibang
pagsasab publiko at pagkilos to save the community from this typhoon ito. Ang control center from NDR at MC at iba't ibang ahensya nakaisa dito ay naka-standby dito. So yun, naka-forum na yung o naka-standby na yung ating Pangulong Marcos at yung NDR at MC in pagantabay dito sa bagyong ito. So kaya naka-intact sila para mula doon sa preemption to hanggang sa recovery niya na kanila nakabantay sila. Yun naman ginagawa nila from the past. Kaya sobra ngayon yung dinugugol ng ating pamahalaan to restore and to save yung ating mga kababayan dyan sa mga bagyo na yan. Dahil sobrang sinalanta tayo ngayon ng mga bagyo itong mga areas. Kawawa yung doble-doble. So yung bagyong Pipito ay naglalandfall sa Saturday evening to Sunday morning na. So yun. Ating boses sa ating NDR RMC o Control Center sa paghahanda sa bagyo at buong bansa ay samahan ng panalangin para hindi manalasa ang bagyong ito at gabayan ang pamahalaan sa pag-aksyon kung ito man ay tutulot na magtuloy at naway ang mamamayan ay hindi maapektuhan ng lubos. So samahan ng NDR RMC ng panalangin yung kanilang pamamahala para tulungan sila ng Panginoon Diyos yung ating bansa to save from sa mga ganitong klase ng mga sakuna at sila rin ay maprotektahan in their government service, lalo na yung mga rescue team nagdadala ng mga food service, yan, mga relief food na hindi sila madisgrasya o ano bang maaari nilang kasapitin na hindi mabuti in helping our people to save o malampasan itong mga bagyo. So sa ibang issue naman ay ang United Nations ay ilulusad na naman ang taunang climate conference o ito yung COP29 ngayon nagaganapin sa Daco, Azerbaijan. Ang ating bansa ay nakikisa dito o ang Administrasyon Marcos ay aktibo sa pagsuporta sa climate change actions at particular itong mga ahensya o office na siyang naharap dito at ang ating Department of Finance na siyang nag-gugugol ng pinansya para sa economic development and climate resilience. So yun, ang ating bansa ay talagang naghanda ng pinansya para talagang itong climate change ay maharap. At kasi aside from that, do sa ginugugol ng ating pamahalaan from the climate change, merong nakasama sa budget, meron tayong climate change office yata o agency o department na siyang nakatutok o siyang humaharap diyan sa climate change na yan. So malaking pondo ang binibigay doon. At itong ating Department of Finance kung paano kanyang mandato diyan. So pag-ibayuhin niya yung kanyang at at the same time yung ating UN CAP naglilikom ng pondo yan, parang yung mga mayayamang bansa na siyang kumita ng malaki ay pinagbabayad nila ng certain money para matulungan yung mga bansa na naapektuhan ng climate change kasi sila yung economic country kasi yung developed countries kasi ay sila yung higit na nag-ambag ng polusyon sa mundo para masira yung ozone layer para magkaroon ng global warming. So ngayon ay sila ay may pinagbabayad o pinasusuportan ng malaking halaga para matulungan yung mga bansang maliliit kagaya natin na binabagyo ng lubos para makapagsagawa tayo ng climate action o yan ba kagaya nga ng mga DK green program, mga ganon. So tayo ay may pondong ibinibigay para tingin ko may pondong ibinibigay sa ating bansa. Yun din ibinibigay sa bawat mga bansa, mga third world countries na apektado ng gusto ng climate change. So para gugulin diyan sa mga yung paghahanda natin o sinasabing resiliency para adaptations diyan sa ating nangyayari ngayon hanggang sa ma-resolve. Hindi lang adaptation and resilience kundi to resolve yung ating climate change. At hindi lang ito basta tayo ay aangkla
doon sa nangyayari na kung i-resolve natin to. Mahirap kasi kung aangklahan lang natin. Ibig sabihin kaya tayo ay nagre-resilient para lang maharap natin ito nangyayari ngayon. But this resiliency should have a perspective of resolving the problem, kasi kung hindi, pataas ng pataas yung level ng problema natin. So ating aangkopan ng pwedeng angkop ng angkop, kasi nga pagsira ng mundo to dapat talagang magdidisiplina yung tao o gagawa ng mga hakbang to resolve, hindi basta maging resilient lang o angkopan lang. So, dapat mabawasan yun. So yun, but in the other hand, yun talaga mga depekto na talagang hindi na natin mababawi pa, kagaya ng pagtaas ng dagat, ano ba, kaya sa Bulacan mataas na yung dagat doon, so hindi mo na matitirahan yung ibang lugar doon. So wala, sa tingin ko wala nang wala nang remedyo yun. So maging resilient doon sa ibang mga bagay na gano'n, na para hindi na dinulot ng climate change na hindi na ma-resolve pa. So yun namang, at yung ating ginagawa ng mag-training program, etc. yan, para at least kapag nananalasa yan at kagaya natin yung pag-encounter na binabagyo, ay maharap natin yan o resilient tayo doon sa mga bagyo. At ngayon ay lalo kung malakas ito, ay tayo ay hindi masyadong masasalanta nito. At the same time, nare-recover natin from the damage ng global warming. So ang ating bansa ay maraming programa sa pagresolba ng climate change, kagaya ng green infrastructure, support local adaptation projects that create green jobs at educate Filipinos on climate change. Ito yung pinipinansa ng Department of Finance. But aside from that, ay yung binanggit natin kanina na meron tayong office dyan na kinreate yung ating Pangulo para sa climate change. Ewan ko sa kanyang administrasyon noon yung nakaraan pa, pero kanya sinuportahan yung sa climate change office yata na yun para ma-resolve, para to help in resolving that climate change or global warming. So according to UN, it is now to unite massively to resolve climate change at reach zero perspective on carbon emission. We must unite to save Earth from the false living distractions. The Earth results in global warming and climate change. So, sabi ng UN, mula doon sa kanilang speaker doon, ito yung panahon para magtulong-tulong tayo at maabot natin yung zero perspective. Parang natanggal na yung carbon emission na wala na, hindi na siya magtataas pa. So dapat magtulungan talaga, kasi tayong mga Pilipino, ramdam natin na talagang yung mga bagyong bumabana sa atin ngayon malalakas kaysa dati. Kung meron nung malalakas, unti-unti, pero mula nung malaman nila yung global warming from 2000 from 2004, 2004 o 2005, magmula niya 2004 hanggang ngayon, malalakas yung mga bagyo na tumatama sa bansa. Ganun ang grabe ngayon yung global warming. Kung ating masusuri yung bawat mga bagyo, for every 3 to 5 years yung interval na malalakas na, at iba'y sunod-sunod pa. So, kung iyo susuriin yung mga malalakas na bagyo na tumatama sa bansa. Higit sa lahat ay ang ating panalangin sa ating Panginoong Diyos at Kristo Jesus na bigyan tayo ng pagkakataon na maresolve ang global warming at maituwid ang maling pamumuhay. Muli, maliwanagan ng Banal na Santa Maria ang bansang Pilipinas at mula sa mga pamahalaan at mamamayang Pilipino. Yung pamahalaan mamahala ng matuwid, tugunin yung karapatang tao at magpaira ng patas ng hustisya, at iwasan yung korupsyon, abuses o katiwalian. At ang mamamayang Pilipino naman ay iwasan yung paggawa ng krimen, paglaban sa pamahalaan, bago suportahan yung pamahalaan sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at pagpapaira ng karapatang tao. At sa gayon ay makapamumuhay tayo at siyempre suportahan yung kapayapaan at makapamumuhay tayo ng mabayapa at maunlad. Higit sa lahat, makapananampalataya tayo sa ating banal na Panginoon Diyos ng magaan para tayo makapamumuhay na mayroong pananampalataya,
hindi yun tayo ay mananampalataya na medyo mabigat dahil nga sa tayo ay hindi nagkakaisa at tayo ay nagiging marami yung nagiging pasaway o nagkakamali. So dapat tayo ay mabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos para tayo ay makapanampalataya ng maayos yan, at makapamuhay ng magaan. So muli magandang hapon sa inyo lahat at sana nakapagsabuhay sa naman ang Human Rights Promotion sa lingkong ito hinggil sa karapatang tao mula dito sa isyong ito ng pagharap ng ating pamahalaan ng grupo ng Pilipino sa bagyong yan, pagharap sa mga bagyo. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.